Alam nyo bang ang pagva-van life ay hindi lang palaging magandang sunset, magandang view, magandang kalsada, kalayaan, or kung ano-ano paman. Kasi at some point, dadaan ka sa isang problema na parang gusto mo nang sukuan. Know the weather will get colder, that it can't always be spring. Dahil sa pagpapatuloy ng ating pagva-van life dito sa Pilipinas ay nangyari na nga ang pinaka hindi natin inaasahan. Tumirek ang camper van natin na si Vantot. Biglang tumirek si Vantot sa gitna ng daan. Ito ang unang beses na nangyari ang ganito mula sa pagbiyahe natin mula sa Davao sa Mindanao, nakarating tayo ng Visayas, nakarating tayo sa Luzon, hanggang dulo pa nga ng Luzon sa Apari. At ito lang talaga yung unang beses na nagkaproblema tayo dito sa ating sasakyan. Base sa aming obserbasyon, nag-check kami ng spark plug, ignition coil at ang problema ni Vantot ay... Ang problema ni Vantot ay hindi talaga madaling gawin, pero teka lang, paano ba kasi tayo umabot sa ganitong klaseng sitwasyon? Kwento ko muna sa inyo para mas maintindihan nyo. Ang pinakasimula talaga nito ay nagkasakit pa ako sa Cagayan. Nagpalipas tayo ng halos 10 araw na dyan sa van. Pagkatapos bumiyahe tayo papunta dito sa Tugigaraw at dito na din tayo nagpalipas ng gabi. At dito sa Tugigaraw magsisimula ang kwento na pinaka hindi natin inaasahan. Pero bago tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo na hindi natin kailangan mag-focus sa mga problemang pinagdaanan or pagdadaanan natin along the way kasi may mga ipapakita pa din ako sa inyo na mga tourist spot, tourist attraction at activities na gagawin natin dito mismo sa videong ito. Day trips up the interstate 5. We could go to Santa Barbara. We can drive all night or grab a last flight to anywhere you wanna. Kasi dadaanan din natin dito ang mga nagagandahang kalsada ng Ifugao, Mountain Province at Quirino Province. At malaki ang parte ng mga kalsada na yan kung bakit tayo umabot sa ganitong klaseng sitwasyon kung saan tumirek pa mismo ang ating camper van. Kaya naman kung gusto nyong mapanood ang full video nito, stay tuned lang kayo dyan. At sa mga bagong salta lang dito sa ating channel, pwede po kayong mag-subscribe para mas mapanood nyo pa yung ginagawa natin na pag-ikot sa Pilipinas sakay ang ating mini camper van. So let's go. Let's try. 'Cause we knew that this might be our last time, and we could be lovers in a crazy romance. Give me love and don't let it go tonight. Good morning everyone, this is Lem Official Outdoor at travel content creator na nakatira sa loob ng aking van at nag-iikot-ikot dito sa bansang Pilipinas. At ngayong umaga ay, tignan nyo yung oras, 12:40 ng madaling araw at nagising ako kasi kailangan ko mag-CR. Nag-CR lang tayo dyan. And then, medyo hindi na kasi ako makatulog so I decided na start na natin tong episode natin today sa ganitong sitwasyon. Para kasing napapaisip ako ngayon na alam niyo yon, ang hirap ng linggong pinagdaanan natin. Nilalagnat tayo sa daan, nagkakasakit tayo, laging umuulan. Parang alam niyo yon, ganito pala yung mga problema sa van life. Akala ko dati pag nag-van life na ako, wala na akong problema, gagawin ko na lang gusto ko, travel around the Philippines na lang, pupunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi din pala, may mga bagay din na talagang matcha-challenge ka. Katulad nung week na nakaraan, sobrang hirap. Pero buti na lang yung van natin, natutulugan natin ng maayos, nakakapagpahinga tayo ng maayos at komportable tayo dito. Pero alam niyo yung isang maganda din sa ganitong klaseng lifestyle, parang kada umaga pwede ka kasing magsimula uli Pwede kang mag-reset. Pwedeng, sige, baguhin natin yung style natin kahapon, palitan natin ng ganito, or tanggalin natin yung ganitong attitude natin kahapon at balitan natin ng ganitong mood, ganitong attitude. Alam niyo yun, sa van life, parang anytime, anything, pwede mong ulit-ulitin ulit or pwede kang magsimula ulit kada umagang magigising ka. Kaya yung mga nakaraang episode natin, sobrang ganda, diba? Pero ngayon, I don't know kung may i-expect akong something na sobrang magaganda ang kwento, magaganda ang shot, pero isa lang yung alam ko, tomorrow, bukas, dadaanan natin yung 4 na probinsya ng Cordillera
Cagayan, which is etong kinalalagyan natin Cagayan. Hindi pa to part ng Cordillera, alam ko. And then Ifugao, Kalinga, tsaka Mountain Province. Tapos bababa tayo, Aurora Province na. So tingnan natin, medyo scenic din yung mga lugar dito, puro bundok naman to, kaya may iba pa din siya doon kumpara doon sa ibang episode natin na puro tayo dagat, isla, magagandang mga lobster, alam nyo yun. This time, try naman natin yung ibang klaseng putahe, bundok naman tayo. So yun, tutulog na ako at bukas magkita-kita tayo. So yun. I'll be your lullaby. I sing love. I'll be your lullaby. I sing love. So baby, Ngayong umaga ay makikita nyo nga na dito na tayo nag-overnight parking sa mismong bus station sa Tugigaraw. Dito na ako nag-toothbrush, naghilamos at nagkape na din. So bago tayo umalis, magpaalam lang tayo dito sa Love GB Florida. Thank you po sa pagpapatuloy sa akin ng isang gabi dito sa parking spot nyo. But anyways, bumiyahe na tayo. Bisitahin natin ang 4 na probinsya ngayong araw lang. take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born singing whoa. There's an Habang nagmamaneho nga ako dito ay nakikita ko na yung mga bundok na ating dadaanan sa unahan. Nung una medyo natutuwa at na-excite pa ako, pero parang yan yata yung magiging dahilan kung bakit titirik ang ating sasakyan maya-maya. Kaya naman stay tuned lang kayo dyan dahil makikisiyar muna tayo dito sa gas station. somewhere past the Milky Way. Maybe we'll return. Dahil paakyat na tayo ng bundok, kita nyo naman yung daan, puro paliko na puro pataas. Medyo malamig na yung hangin dito, malamig na yung buga ng aircon. Ayan, tas puro kabundukan ang napapaligid sa atin, kaya di na muna tayo masyadong mag-video para safety tayong makakyat. Ang kalsada pong dinadaanan natin ngayon ay ang kalsadang nagdudugtong mula sa Tugigaraw papunta sa Tabuk City. Pinili kong dito dumaan dahil may bibilin din tayo sa mismong Tabuk City maya-maya. At as of now na umaakyat tayo dito sa kabundukan ay i-enjoy muna natin ang magandang view. You and me, let's fly away somewhere past the Milky Way. Maybe we'll return someday. Don't wake me up, don't wake me up. Dito nga ay makikita ninyo ang mga bundok na dinadaanan natin. Mabababa pa ito kumpara sa mga dadaanan natin mamaya. Hindi lang ako masyadong makapag-drone chase as of now dahil medyo may iniinda tayong sama ng pakiramdam. Pero basically, makikita nyo dyan yung sinasabi ko sa inyo na kalsadang napakaganda. Yung sinasabi kong magandang daan ay dito mismo sa loob ng Tabuk City. Isipin nyo, sa gitna ng kabundukan ay may isang napaka-progresibong city na tingnan nyo naman gaano kalapad ang daan na ating dinadaanan. Dito nga, idumiretso na din ako sa kanilang pinaka-public market kasi may hahanapin tayong isang bagay. Yun ay isang coffee beans. Pero as of now, wala na daw mga coffee beans dito, kundi mga grind coffee na. So, pinagtyagaan na natin kaysa wala tayong mabili dahil wala na din akong kape as of now. At ayan mga kabatang, no, tapos na tayo mamili dito sa palengke. Sobrang sarap kasi ng kape dito, yung Kalinga Coffee na galing mismo dito sa Tabuk. Ewan ko kung Kalinga talaga yan, pero iba yung Kalingang nabibili namin sa Benguet sa nabibili namin dito. Kaya pag nadadaan dito sa Tabuk, bibili talaga at bibili ako niya. Nakabili lang ako ng 1 kilo dahil yun lang sa tingin ko yung kailangan ko as of now. At gagamitin natin yun habang nag-road trip tayo sa daan. Yun yung titimplahin nating kape para sa morning coffee natin. So biyahe na ulit tayo, papunta tayo ngayon ng Mountain Province. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Dito nga ay makikita ninyo ang matatarik na kalsada at mga bulubundukin na ating dinadaanan. Papunta na kasi tayo sa Mountain Province kung saan hindi din naman tayo doon mag-i-stay ng matagal dahil dadaan lang tayo at pupunta tayo sa Ifugao. And yes, mula dito sa ating kinakalagyan ay puro bulubundukin ang ating dadaanan at sa tingin ko isa yan sa mga magiging dahilan kung bakit tayo magkakaaberta maya-maya lang. We can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away.
Mountain Province mga kabatak. It's nice to be back. Woo, ganda talaga dito, ang lamig. Welcome to Mountain Province mga kabatak. Welcome din Vantot. First time ni Vantot dito. At first time ko ding nag-drive dito, pero hindi ito yung first time na makarating ako dito kasi na-bike na natin lahat to. Ayan na, arko ng Mountain Province. Mountain Province din. Balagbag lang kasi dati nasa kabilang side tong Mountain Province na to. Ngayon nandito na, ewan ko kung bakit. Ang kalsadang dinadaanan natin ngayon ay mula dito sa Mountain Province papunta na ng Alfonso Luista, Ifugao. Ito ay lower ground ng Cordillera region, kaya naman masarap ding dumaan dito kapag nakabisikleta. Letting go of everything but us. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. Kung mapapansin nyo, hindi ganun kaganda ang mga drone shot natin. Medyo nagloloko kasi yung drone na gamit natin dito dahil old model na. Tapos isa pa, mini lang kasi itong gamit natin kaya hindi kinakaya yung lakas ng hangin. Tapos idagdag mo pa na medyo masama ang pakiramdam ko at the moment kaya medyo na-lessen talaga yung pag-shoot ko ng video. But anyways, dumating na tayo dito sa pinaka-destination natin, ang Alfonso Luista, Ifugao. Dumiretso na pala ako dito sa bahay natin sa Alfonso Luista, Ifugao. Dito kila Ninang Lerma. Hello po sa inyo, kumusta kayo? So nakakamiss din na pumunta dito. Tapos sakto kasi ngayon, may reunion silang ginaganap. Kaya nakijoin na din tayo sa reunion nila. Bali, nandito tayo ngayon sa Alfonso Luista, Ifugao at dito na tayo nagpalipas ng 3 gabi kila Ninang Lerma para makabawi ng husto yung katawan natin at basically ngayon okay naman na ako, hindi ko lang talaga mabigay yung 100% best ko ng mga nakaraang araw para makapag-video, pero ngayon dahil nandito na lang din tayo sa Alfonso Luista, papakita ko sa inyo yung isang tourist attraction dito na talagang pinupuntahan kasi merong 1,000 step na pwede kang maglakad paakyat, tapos may zipline, may rappelling, tsaka kung ano-ano pang mga adventure. So samahan nyo ako ngayon na gumawa at mag-explore dito. Ilang beses ko na itong napuntahan pero mas developed na daw to dito. So yun, samahan nyo ako. Tara! Pero teka lang, bago tayo pumunta sa zipline, tingin ko isa to sa mga magandang benefit ng pagta-travel sa Pilipinas. Nagkakaroon ka ng sobrang daming kaibigan ng hindi mo namamalayan na anytime pwede kang pumunta at tumuloy. Katulad dito, kila Ninang Lerma, kila Vice Mayor. So maraming salamat po. Tara! Ikot tayo dito sa Alfonso Luista. Bali, pinuntahan na nga natin dito yung 1,000 step na ipinagmamalaki ng Alfonso Luista, Ifugao. Pwede kang maglakad dito, pwede ka ding magbike, or pwede ka ding magsasakyan just in case na medyo may senior kayong kasama. At dito, matatanaw mo nga yung napakagandang view. Come on, come on, come on. Hold on, hold on, hold on. Another day done. At isa sa pinaka-attraction nila dito ay ang pagzizipline na pwedeng-pwede sa mga bata, kaya syempre hindi natin papalampasin yan. Nauna na nga dito si Iggy, ang bunso nila Ma'am Lerma at Vice Mayor, kaya naman nakakatuwa dahil ang tapang-tapang nung bata. Trust mo, apek pat-pat lang. Basta nakapit kayo lang. Wait lang. 3. Sige, smile. Smile. Yan, 2, 1. Sigaw! You soar when you're leaning in, you'll always be around for more. Now the hope lost. Makikita nyo nga dito ang napakahabang zipline, kaya sumunod na din ako para ma-experience din natin itong pinagmamalaki ng Alfonso Luista. Moment of truth. Oh, tignan mo yung ano mo. Opo. And 3, 2, 1.
Halos 1 minuto din yung inabot ng zipline na to. Kitang-kita mo dito yung magandang view ng Magat Dam, yung view ng Ifugao, pati na din yung view ng Isabela along the way. Kaya sobrang nakaka-enjoy na tingin ko pwedeng-pwede nyo tong bisitahin just in case na mapapadaan kayo dito sa Alfonso Lista, Ifugao. So after ng mahabang zipline, susubukan naman nating mag-rappelling dito going down at ganito siya kataas. Yan, halos nakakalula. Di ko pa ito na-try yung ganito kataas pero may experience naman tayo kahit pa paano sa ganito. Pero tignan natin kung kaya natin to. Itong activities na gagawin natin ay optional lang. Ang tawag dito ay rappelling, and as you didn't know ay mayroon tayong proper training sa pag-rappelling. Kaya naman hindi talaga ako masyadong natatakot na gawin itong bagay na to. Pero kung kayo, takot kayo sa ganitong klaseng heights, pwede nyo na tong i-skip. Kung titignan nyo, simple lang to. Parang lang naglalaro, pero wag nyo akong gagayahin. Nakatsinelas habang nagraraffel. Meron din ditong wall climbing na pwede nyong subukan, pero ako masakit na yung katawan ko. Ayoko na, para na lang siguro yan sa iba, pero just in case, pwede nyo din yung gawin dito sa Alfonso Lista, Ifugao. Sobrang recommended ko talaga yung lugar na to dahil maganda na yung view, magaganda pa yung activities na pwede mong magawa dito. Kaya nung natapos ang maghapon ay nakitulog pa tayo dito kila Ninang Lerma ng isang gabi, at pagkatapos ay kailangan na nating bumiyahe pababa naman sa pinaka-Aurora. Ang kaso, dito tayo magkakaproblema ng malaki. Pero bago yon, paalam muna tayo sa kanila. Guys, thank you po. Next time po, next year. Or sa December pala. Opo, pwede po. Pwede, December. Sige po. Thank you po. Ako din po ay mauuna na at baka hapunin po ako sa daan. Minsan, yun yung mahirap sa pagta-travel, tapos ma-attach ka sa mga tao na naging kaibigan mo na, naging kapamilya mo na halos. Parang ang hirap umalis, sa totoo lang. Sana mapanood nyo to, Ma'am Lerma. Medyo naiiyak ako ngayon kasi ewan ko na, parang ang gaan-gaan po kasi ng loob ko sa inyo. So, hopefully magkita ulit tayo next year. At sa mga manonood, panibagong adventure na naman. Dadaanan natin ngayon from Ifugao, dadaan tayo ng Isabela hanggang makalabas tayo ng Aurora Province, which is dadaanan natin ng Sierra Madre dito na napakaganda, nagtipunan, mga falls, bundok. Lahat yan, isa-isahin natin. Ayan yung view natin ngayon, napakaganda. And tingin ko isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko ang Alfonso Lista, maliban sa maganda yung view, sobrang babait ng mga tao dito na talagang i-welcome ka nila sa paraan na alam nila. There's one thing you should know from the start. That all my heart is yours, is yours. Now all my heart is yours, is yours. Smooth na smooth pa yung ating sasakyan dito. Wala akong nararamdaman na kahit ano, kaya naman nagpagasolina na muna ako para may karga na itong ating sasakyan. Pagkatapos, pumunta na din ako sa grocery store para mamalengke ng mga kailangan natin. At pagkatapos nating mamalengke, dito na nangyari ang pinaka hindi Si natin Bantot. inaasahan. Ayaw mag-start. Ewan ko ano nangyari, bigla na lang siyang tumirik. Biglang tumirik si Bantot sa gitna ng daan. Iniisip ko kung unleaded talaga yung inilagay ni Kuya sa Petron kanina. Feeling ko yun kasi tignan nyo, pag in-start ko siya, ayan o, manginig siya. Tapos namamatay. Sir, good morning. Yes, sir. Good morning. Opo, ano kayang problema sir? Ignition coil kaya? Possible yung ignition coil, sir. Kernel nyo ng ignition coil. Opo. Pero umaandar pa rin, sir. Umaandar siya sir, manginginig lang tas mamamatay na tas wala siyang minor. Kahit anong tapak ko sa silinyador. Wala din. Wala din po. Sir, pa-check yung ignition coil. Tinawagan ko agad dito yung builder ko ng minivan, si Dodong Laagan. At sabi niya nga dito, ginaguide niya ako na possible daw na yung senyales ng pagkamatay ng ating minivan ay sa ignition coil. Kaya naman, yan yung gagawin ko ngayon. First time nangyari sa akin to, tumirik si Vantot. Tinawagan ko na si Dudong, ang sabi sa akin ay i-check ko daw yung ignition coil. So ako na mag-check mismo. Kaya ko na to. Ayan. To begin with, itong troubleshooting na to, kailangan muna nating ilipat lahat to kasi hindi natin yan may iaangat. Ito yung kagandahan sa setup ng ating minivan. Kapag nagka-problema tayo sa makina ay pwede nating ma-access lahat yan. Kumbaga, pwede natin siyang magawa anytime na kailanganin natin dahil pinagplanuhan natin ng maayos yung design ng ating sasakyan.
Kinuha ko na nga dito yung mga gamit na kakailanganin natin para magawa itong ating camper van. First time din kasing nangyari to, kaya naman medyo blanco pa ako at wala akong idea sa kung ano yung problema. Pero makikita nyo dito na may dala din akong mga extra parts, kaya naman hindi ako masyadong nag-aalala. So, ito ang babaklasin natin, 4. Tapos nasa loob niyan yung ignition coil. Binuksan ko na nga itong pinaka-cover ng mga ignition coil natin para ma-check natin kung ano nga ba yung problema. Ang tanong, eto nga kaya talaga yung naging problema ng ating camper van at maaayos pa kaya natin ito? Ay, ang hirap. Ang init, highway pa naman yung kinatirikan natin. Isa-isa ko ngang chinek dito yung mga ignition coil natin at pagkatapos nyan, ganito na yung pinaka nangyari. After nating mapalitan lahat ng ignition coil, try nating i-start. Wala, di na nag-i-start. Ayaw niya na mag-start. Anyways, di naman ako masyadong nag-aalala kasi alam ko kayang-kaya ni Vantot to. Mapagdadaanan namin to ni Vantot, part of the adventure. Feeling ko, nagtatampo tong si Vantot. Kaya siya tumirik kasi kagabi nag-uusap kami kahapon ng kapatid ni Ma'am Lerma. Sabi ko maganda ka ako ang Mitsubishi na Delica gawing camper van. Sabi ko kung may choice akong iba, Delica yung pipiliin ko instead na ganito kay Vantot. Ayun, nagtampo. Ewan ko anong naging problema dito kay Vantot. Kahit ganito na yung nangyayari sa ating van ay nananatili pa din akong positibo kasi part yan ng adventure na ating ginagawa. Pagkatapos kong ma-check yung ignition coil, chinek ko din dyan yung ating mga spark plug. Ang kaso wala akong pambaklas kaya nag-ikot-ikot ako dito at sakto naman may nakita akong talyer na malapit. Mga ilang meters lang kay Vantot sa siniraan ko, meron saktong talyer dito, so makikisuyo tayo kay kuya. Buti na lang, malapit lang to kay Vantot, mga 50 meters away. Tinulungan na ako dito ni Kuya na magbaklas at mag-diagnose na din ng sira ng ating camper van. Meron tayong dapat i-check dito, 4 yun. Unang-una, electricity, pangalawa yung compression, yung ignition, tapos yung fuel. Yung 4 na yan, kailangan meron lahat yan para mag-start ang isang sasakyan at yan yung i-check ni Kuya. Hindi ko kasi kabisado lahat yan. So after namin mag-diagnose ni kuya yan, hinahanap na namin yung fuse ng fuel pump kasi okay yung ignition, okay din yung ating spark plug. Ang problema natin ay walang pumapasok na fuel. Tama kuya, ano po? Oo. So check natin ang fuse. Sana naman hindi fuel pump ang problema ni Vantot kasi medyo mahirap pumanap ng parts siguro. Pero yan, sana makuha natin sa fuse. Sana fuse lang. Dahil sobrang init dito sa lugar ay tinulungan na ako nila Kuya na itulak na lang itong ating camper van papunta sa talyer nila. Sobrang lapit lang din talaga kaya swerte pa din tayo. So I ended up na moving lahat kay Vantot. Ito tanggal, yan. So i-check namin ngayon yung fuel pump. Sana naman hindi fuel pump ang problema. Ito na yung gamit natin, nakalabas na. Buti na lang, ito lang. Tapos ito hindi na. Tsaka magandang ginawa natin na movable talaga lahat para kung may repair, matatanggal natin agad. Katulad nito. As of now ay nalaman na natin na hindi pumapasok ang fuel sa makina kaya ayaw mag-start. Kaya naman i-check natin dito yung fuel pump. Ang kaso nasa ilalim yan or nasa ibabaw ng ating gas tank. Kaya naman binaklas na din yung gas tank natin para ma-check natin yung ating fuel pump. Nagdadasal lang ako dito na sana hindi fuel pump yung sira ni Vantot kasi pag fuel pump baka wala tayong makitang pyesa. Kaya ibababa mo nga siya ng buo. Langgana mga zero. Baka ito ang problema, fuel pump. Wala pa tayo. Ako, wala. Baka luba mga tao, iba dire. Para sa Matino ba na okay na na to. Sabong. Huwag ka na. Wala talaga. Ito na yung nasira, yung motor na. So basically, confirm na fuel pump ang problema ni Vantot. So hindi talaga siya tatakbo kasi walang nagpapump ng fuel papunta sa makina kaya tumirik siya. So nangyayari naman talaga yan kahit anong sasakyan pa. At I think part of the adventure din talaga na magkakaganito, magkakaproblema tayo, masisiraan tayo. Pero at least we enjoy the adventure, kasama talaga to sa journey. So baka hindi na tayo makarating ng dinadyawan ngayong araw. Yan, after isang oras yata naganap si kuya, buti may nakita siya. May nakitang replacement, so posibleng makalabas tayo ngayong araw ng Santiago.
Buti na lang ay may nakitang piyesa si kuya na pang replacement sa ating fuel pump. Pagkatapos siya na din yung gumawa at ibinalik lahat ng mga binaklas natin. Ngayon itetest natin kung gagana nga ba ito. Okay, tapos na lahat. Subukan natin, moment of truth. Kuya, dapat tumandar to Oo, bossy. Nice! Yan, finally okay na si Vantot at goods, all goods. So okay, confirm na fuel pump yung problema ni Vantot at ngayon okay na siya. Nakahinga na ako ng maluwag. Yan, na-meet natin dito si Sir Jerry, mahilig din sa camping at nagkakwentuhan kami kanina. Thank you sa kanilang serbisyo. No problem. Ingat, Sir Lem. Thank you po. Salamat. Boss, thank you. Next time. Salamat. Dito sa shore call ako nagpagawa. Doon ako tumirek sa kanto lang na yan. Okay, alas 4 na ng hapon at tapos na si Vantot, tumatakbo na ulit. Congrats Vantot. So, normal lang talaga na masisiraan ka along the way at nagkataon na dito tayo sa Santiago. At least hindi sa bundok. Ang problema ko ngayon, hindi na ako makakarating ng Dinadyawan kasi gabi na. Tapos tignan nyo yung langit, sobrang dilim. So, medyo alanganin ng tumuloy. Siguro papark muna ako dito at mag-iisip kung paano yung gagawin ko. Baka dito na ako matulog sa Santiago. Medyo nahihilo na ako kasi since breakfast lang yung kinain ko kanina at hapon na, hindi pa din ako nakakain. Nakalimutan ko na kanina kasi nakalabas lahat ng belongings natin eh. So nakakahilo na. Hanap na lang tayong tutulugan somewhere. Di pa nga ako nakakalayo ay bigla na lamang umulan kaya wala na talagang chance na makatawid tayo ng Sierra Madre ngayon at hapon na din kaya naghanap na ako ng pagpaparkingan natin. At dito ako nakakita sa may Shell mismo. Magandang gabi sa inyo mga kabatak. Ganito ang setup natin ngayon. Again, naka blind curtain tayo para di tayo kita. Nasa harap lang natin yung Shell mismo. So inayos ko na lang ng maayos para hindi nila tayo makita dito sa loob. At eto yung mga gamit natin. Actually inayos ko na yan ng ganyan para makaupo at makapagluto tayo. Dito ako magluluto ngayon. At magtimpla lang siguro ako ng kape tsaka tinapay. Tapos yun na lang kakainin natin. Sobrang lakas ng ulan sa labas kaya naman naisipan ko ditong magtimpla na lang ng mainit na kape dito sa loob ng ating van. Total hindi naman nila tayo nakikita sa labas. Pero wag niyo po akong gagayahin na magluluto kayo sa loob ng sasakyan lalo na kung hindi nyo alam yung ginagawa ninyo. After a long day, maghapon tayo sa shop. So na-delay tayo. Hindi tayo makakabiyahe ngayon papunta ng Dinadyawan kasi yung daan dyan Sierra Madre. So nagpapalipas muna ako ngayon ng gabi dito sa gas station. And yes, gas station po yung labas na yan. And yes, gas station yung labas natin, hindi lang halata. At na-realize ko lang na sa mga pagkakataon na ganito na may nagiging aberya dito sa pag-van life natin ay kasama talaga yan sa buhay. At isa pa, i-enjoy mo na lang. Kasi kaysa uminit ulo mo, kaysa problema ka, enjoy mo na lang tapos gawan mo ng paraan. In that way, masusolve mo yung problema mo, hindi ka pa na-stress. Tapos sabayan mo ng kape bago matulog. So dito na ako matutulog. Bali ganito pala yung itsura ng ating van sa labas. Hindi nila nakikita na nandito tayo sa loob kahit sobrang liwanag na at dito lang din tayo nakapark sa harap mismo ng Shell gas station. Nga pala, matanong ko lang, kaya nyo din bang matulog ng ganito sa loob ng sasakyan, sa tabi ng highway, tapos sa gas station? Kung oo, comment nyo naman dyan sa baba para mapag-usapan natin yung mga thoughts ninyo. Alam nyo ba, sobrang grabe yung nangyayari sa atin sa week na to, no? Talagang hinahamon tayo ng pag-van life natin, hinahamon tayo ng kapalaran, ng destinasyon, ng sasakyan. Pero siguro tingin ko kaya nangyayari yung mga bagay na to, kaya nasisira yung sasakyan, nagkakasakit tayo. At some point may gustong ituro sa atin na hindi porket nagva-van life ka, masaya lang lagi. Laging travel lang, laging goals lang sa buhay, laging kalayaan lang, laging lahat ng gusto lang natin na positive na gusto nating ma-achieve, yun lang yung mangyayari. At some point, hindi talaga ganun. May mga bagay na mangyayari kahit di mo inaasahan dahil may mga purpose yan. Possible na kaya nasira yung van natin para ma-delay tayo ng konti kasi kung hindi tayo na-delay, baka may mangyaring hindi maganda sa atin along the way going to Dinadyawan, di ba? Pero alam nyo yun, isang bagay pa din na ipinagpapasalamat ko kasi
nagawa yung sasakyan kahit although naabala tayo, gumastos tayo syempre sa pyesa. Yung fuel pump kasi para pala yung bumbilya, yung bigla na lang siyang mapupunde, walang senyales, walang kahit ano. Kaya yun, possible yun na mangyari sa iba pang klaseng sasakyan, hindi lang naman sa minivan. Pero yun yung unang beses lang naman, or ito yung unang beses na nasira yung parts nitong ating sasakyan. May mga minor tayong nagiging problema katulad ng may nagiging grounded, pero nasusolusyonan at naaayos naman natin yan. Pero as of now, yun, dito tayo matutulog sa gas station, dito tayo magpapalipas ng gabi, at siguro isang bagay lang din na natututunan ko along the way ng ginagawa natin na pag-van life ay kapag ka may mga sitwasyon talaga na out of your control, kontrolin mo na lang yung emotion mo, kontrolin mo na lang kung paano ka magre-react sa isang bagay, kasi instead na magalit ka, mabad trip ka, wala namang mangyayari kundi mas sasama lang yung sitwasyon at sasama lang yung loob mo. Much better kung sakaling magka-problema, hanapin na lang natin agad yung solusyon. Hanapin natin kung paano tayo makakaalis dun sa sitwasyon na yun. Kasi yun naman talaga dapat yung unang ginagawa natin. So always present of mind, lalo na kapag nasa kalsada tayo. Kasi alam nyo, lahat pwedeng may mangyaring hindi maganda sa atin dito. But as of now, at least natututo ako sa mga experience ko, sa mga karanasan ko. Yun yung isang bagay din na gusto kong sabihin sa inyo. Different talaga yung approach ng cycling nung nagbibisikleta pa kasi ko. Anything na masira sa bike ko, pwedeng may dala-dala ako. Pag na-flat, pwede ko siyang magawa along the way, on the spot, pwede ko siyang magawa, maputulan ako ng kadena, lahat pwede nating gawin nung nasa bike tayo. Ngayon dito sa sasakyan, kailangan din nating i-develop yung skills natin para matutunan siya. Pero yun nga, based on my experience, sa ngayon, mas nagiging matatag tayo as a human, as a van lifer, as an outdoor person, mas nai-enjoy pa natin lalo na mas maging positibo sa mga sitwasyon na hindi na kaaya-aya. Yun yung isang bagay na tinuturo sa akin ng van life. Yung tipong matuto kang makontento sa kung anong meron ka, matuto kang maging masaya sa kung anong meron ka, at matuto kang maging kalmado sa mga sitwasyon na ibibigay sa'yo ng kalsada at ng sasakyan at ng sitwasyon. Yun! So, ewan ko, medyo maiksi lang siguro yung video natin today, pero di ba ang dami pa ding nangyari. May magagandang spot tayong napuntahan, may mga biyahe pa din tayong napuntahan, pero at the end of the day, nasira man yung ating van, hindi naman nasira ang ating kaligayahan, kundi in fact, may mas natutunan pa nga ako as van lifer na dapat lagi tayong handa sa bawat sitwasyon at hamon ng buhay. So, yun lang. Siguro dito ko na din tatapusin yung video natin today dahil di ko alam kung mahaba or maiksi yung episode, pero as of now, gusto kong magpasalamat sa inyo kasi palagi nyo po akong sinasamahan sa mga episode na ginagawa natin. So, bukas, tatawid tayo mula dito sa Santiago Isabela. Nandito po tayo sa Santiago Isabela ngayon. Papunta ng Aurora, tapos pabalik ng Nueva Ecija. So, mahaba pa yung magiging episode natin na yan, and it's day 37 yata ngayon. So, minamark ko kasi yung mga calendar na nagkakaproblema tayo, nagkakasakit tayo, para at least nabibilang din natin, no? So, ang haba na ng paninirahan natin sa van, mahigit isang buwan at isang linggo na. So, tingnan natin kung ano pang mga adventure ang pagdadaanan natin bago tayo makabalik ng Nueva Ecija, na may mga gagawin din kasi tayo pag uwi natin sa bahay. I-renovate natin itong ating van, gagawin natin mas efficient, mas maganda, at syempre mas maging komportable. So parang test drive pa lang po talaga itong ginagawa natin na North Luzon Loop. But anyways, salamat po sa panonood. Please consider subscribing and liking this video kung nagustuhan ninyo, at kung gusto nyo pa ng mga content katulad nito, pag-van life, pagta-travel at pag-iikot sa Pilipinas, pwede kayong mag-subscribe dito sa ating channel. At yun, kayo nang bahala na mabuhay sa paraang gusto nyo. Yun lang naman yung palagi kong gustong ipaalam sa ating lahat. Thank you sa panonood and see you next time.